Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako po si Sarina Espaloma at may lahat kanutunan para sa daily devotion na pinamagatang Vision Shapes Our Identity. So, yung scripture po natin ngayon is Genesis chapter 37 verses 5 to 9, and sinasabi na Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheep rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." His brothers said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me." So, sa Tagalog, isang gabi na naginip si Jose nang isalaysay na ito sa mga kapatid niya. Lalo sila nagalit sa kanya sapagkat ito ang sinaysay niya. Nanaginip ako na pito na habang naroon tayo sa bukid na nagbibigkis ng mga hay, bigla na lang tumayo ang ibinikis ko at binaikutan ito ng iyong mga binikis na uhay na nakayuko. Sinabi ng kanyang mga kapatid, "Ano, maging hari ka at manguna sa amin." Kaya't lalo pa sila nagalit kay Jose. Muling na naginip si Jose at sinaysay na naman niya sa kanyang kapatid. Sinabi niya na naginip ulit ako na nakita ko ang araw, ang buwan at ang 11 na between na yumuyo ko sa akin. So, yung teaching po natin ngayon is number 1. Vision give us dream. So, meaning to say, ang vision ay tumutulong sa atin na mag-isip ng malalaking bagay na maaari natin marating in the future, and naging inspirasyon natin yung mga pangarap na ito upang magpatuloy at magsikap sa buhay natin. So, vision give us dreams. Next, vision shapes our identity. So, meaning, ang vision ay tumutulong sa atin na maipakita ang ating tunay na sarili, no? Kapag alam natin yung ating layunin, naging mas malinaw yung ating identity, lalo na sa ibang tao. So, vision shapes our identity. And lastly is, vision carries out through. Meaning, kapag may malinaw tayong vision, magiging matatag tayo sa kabila lahat ng mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay. And dahil alam natin kung ano yung ating hinahangad at nais marating. So, vision carries us through. So, bilang application, number 1 is, embrace our identity as a Christian. So, bilang isang Christian, tanggapin at ipakita natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawain at syempre sa ating ugali. Halimbawa, sa bawat araw, magsikap tayong maging mapagpatawad, maging mapagmahal at magbigay dahil ito yung ipinapakita sa atin na kumbaga ito yung paraan ng pananampalataya bilang Kristiyano. So, let's embrace our identity as a Christian. Number 2 is embrace your identity as a missionary. So, bilang isang misyonaryo o missionary, ipakita natin yung commitment na kay God, and also ipalaganap natin yung pagmamahal at salita ng Panginoon sa ibang tao. Hindi lang para sa sarili natin, kundi sa ibang tao. Halimbawa, magsikap tayo na maglingkod sa ating community at ibahagi yung ating pananampalataya sa mga bagong tao, sa mga bagong bata, ganyan. Upang mas marami pang makakilala kay Jesus Christ. So, let's embrace your identity as a missionary. And lastly is, embrace your identity as a conqueror. So, meaning to say, ipanatag natin yung loob natin na ikaw ay malakas at kaya lampasan lahat ng problema or pagsubok na dumarating sa ating buhay dahil meron tayong pananampalataya. Syempre kapag may pananampalataya ka, hindi ka nang pababayaan ng Panginoon. So halimbawa, sa kabilang lahat ng hamon or pagkabigo or pagsubok na dumarating sa ating buhay, the best thing to do is manatili tayong may pag-asa at magpursige dahil alam mong ikaw ay magtatagumpay sa mata ng Diyos and in the future kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon. So, let's embrace your identity as a conqueror.
So, ayun lamang po yung ating tunan sa daily devotion na may matutunan kayo, ma-share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.